Mahirap mawala ng pera. Pera is power. Pag wala kang pera, shit, tatae ka. At ang lipunan ay napakalupit sa mahihirap, sa hindi nakapag-aral, sa walang magandang trabaho, sa walang may pagmamalaki. Pag tumanda ka, 10 years from now, wala kang trabaho, wala kang pera, di ka nakataas pag-aral, mahirap ka pa rin. Maraming kakawawa sa iyo. Dati, palagi kong sinasabihan ng nanay ko, pagharapin mo na ang totoong buhay, ihanda mo ang sarili mo. Hindi ko maintindihan yun. Hanggang sa tumanda ako, doon ko na nalaman na ang kahulugan ng totoong buhay. Ngayon, binabanggit ko na rin sa anak ko yan, especially sa bunso ko. Ihanda mo ang sarili mo. Kasi pagharapin mo na ang totoong buhay, baka hindi mo kayanin. Ano nga ba to para sa mga kabataan? Yung tulad nung kabataan ko pa, hindi ko maintindihan kasi walang nagpapaliwanag. Ganito yan, mga kabataan, makinig kayo. Kung kayo ngayon ay uuwi ng bahay, kakain. Aalis ng bahay, maglalaro. Papasok sa school, hihingi ng baon. Di ba ang sarap ng buhay? Wala kang iisipin kahit ano, kundi kumain lang, mag-aral, maglaro. Kaya hindi mo maintindihan talaga ang totoong buhay. Ang totoong buhay, kung ikaw na ang maghahanap ng makakain mo, ikaw na ang magbabayad ng kuryente mo, tubig mo, at bibili sa sarili mong damit. Pag yan na ang ginawa mo, doon mo malalaman. Sa ngayon, hindi mo malaman yan. Kasi bakit? Masarap pa buhay mo sa harap ng magulang mo eh. Kung i-minus mo yung magulang mo, imaginin mo kung anong klaseng buhay meron ka. Di ba? So, kaya kayo pinag-aaral ng mga magulang. Kaya kayo hinuhubog para paglabas nyo, pagharap nyo sa totoong buhay, mayroon kayong sapat na kakayahan, sapat na kaalaman para harapin ang totoong buhay. Kasi nga, malupit at mahirap ang totoong buhay. Pag wala kang sapat na kaalaman, wala kang sapat na kakayahan na harapin ang totoong buhay, maraming problemang malalaki at baka hindi mo kayanin. Kaya ngayon, yung kabataan ngayon, dapat ihanda nyo sarili nyo. Huwag niyong pabayaang ang pag-aaral nyo. Patibayin nyo ang inyong isipan at ang inyong damdamin para pagharapin nyo na ang totoong buhay, kayang-kaya nyo na at malalasap nyo ang maayos na kalagayan. Kaya ikaw, ngayon, isang kabataan, teenager, huwag mong pabayaan ang sarili mo na humarap sa totoong buhay na walang kaalaman, walang kakayahan. Huwag mong sayangin ang binigay ng pagkakataon sa iyo na ikaw ay pag-aralin. Kasi yan yung armas mo. Tingnan mo yung ibang bata. Walang magulang, walang taong nagsusuporta. Maaga pa lang sa kanilang edad, hinarap na nila ang totoong buhay. Anong binabanggit nila? Ang hirap, mahirap, malupit. Minsan, sasamantalahin ka pa ng kapwa mo. Sasamantalahin ka pa ng mga taong walang puso't damdamin. Kaya kayong mga kabataan ngayon, kung naligaw man kayo at napanood nyo itong video na to, kung ayaw nyo ng mahirapan para humarap sa totoong buhay, huwag nyo pabayaang ang pag-aaral nyo. Huwag nyo pabayaang sarili nyo na mangmang kayo pag humarap na kayo sa totoong buhay. Kasi kung mangmang kayo, sigurado ang magiging buhay nyo ay talagang pahirapan. Okay? So kayo mga kabataan ngayon, huwag na huwag nyo sayangin kung ano may opportunity kayo ngayon. Huwag masyadong sensitive. Huwag masyadong insecure. Ang mga Gen Z ngayon, sensitive.
konting kibot lang, konting salita lang, invalidate na yung feelings. Diba? Sensitive masyado. Insecure. Maraming hinahanap, kinukumpare yung sarili sa iba. Wala silang ganito. Matangos yung ilong ng ganito. Maganda yung isang ganito. Hindi ganun. Pag humarap na kayo sa totoong buhay, kailangan ng kaalaman at kakayahan. Okay? Ang mga paghihirap, ang mga